Mahigit 24 na oras na mula nang magsimula ang pagharang ng US sa mga pantalan ng Iran. At sa ngayon, lubos itong matagumpay. Wala pang barkong Iranian ang nakalusot sa harang ng US. Narito ang ulat mula sa Central Command. Mahigit 10,000 US mandaragat marines at mga tauhan ng hukbong panghimpapawid kasama ang higit 1 dosenang barkong pandigma at 12 dosenang sasakyang panghimpapawid ang lumalahok sa misyon ng pagharang. Sa unang 24 na oras, walang barkong nakalusot sa harang ng US. 6 na barkong pangkalakal ang sumunod sa utos ng US at muling pumasok sa isang daungan ng Iran sa Golpo ng Oman. Ngayon, may ilang bagay na dapat linawin. Ito'y harang sa mga daungan ng Iran, hindi sa kipot ng Hermu. Hindi hinaharang ng Estados Unidos ang mga barkong papasok o lalabas ng kipot papuntang mga bansa sa Golpo. Iran ang humaharang sa mga barkong yon. Ang US ay hinaharang lam ang mga barkong papunta o galing sa mga daungan ng Iran. Kinumpirma ng Central Command na sinusuportahan ng US ang kalayaan sa paglalayag ng mga barkong tumatawid sa kipot papunta at mula sa mga daungan maliban sa Iran. Sa nakalipas na 24 na oras, maraming balita tungkol sa 1 o 2 barkong tumawid sa Straits of Hormuz. Kailangan pang lidawin ito. Tingnan ang mapa para makita ang Strait of Hormuz. Pero tandaan, hindi sa mismong Strait of Hormuz ang US blockade. Medyo timog pa ito. Malamang nasa Gulf of Oman ito. O baka pati na rin sa Indian Ocean. Malapit sa bungad ng Gulf of Oman. Ibig sabihin, pwedeng pumasok at lumabas ang barko sa pantalan ng Iran at tumawid sa Strait of Hormuz nang hindi nasasalubong ang blockade ng US dahil nasa likuran pa ang mga barkong pandigma ng US. Layunin ng US na harangin ang mga barkong ito matapos subukan nilang lumabas ng Gulf of Oman. At ayon sa CENTCOM, 6 na barko ang napilitang bumalik matapos tumawid sa Strait of Hormuz. Napilitan silang pumasok sa isang pantalan ng Iran sa Gulf of Oman. Oo, may mga barkong tumatawid sa Strait of Hormuz, kabilang ang mga barko ng Iran. Pero hindi ibig sabihin na nakakalusot sila sa US harang. Bukod sa harang, pinalalawak ka ng US ang bagong estratehiya nila laban sa Iran. Tandaan, 2 linggo nang nakalipas, inalis ng US ang ilang parusa sa langis ng Iran sa dagat para dagdagan ng supply at bumaba ang presyo. Pumasok ang India bilang isa sa unang bansa na bumili ng langis ng Iran na wala ng parusa. Sa tingin ko, na yun lang ulit bumili ang India ng ganitong langis matapos ang dekada o higit pa. May bagong twist na naman sa kwento. Kaninang umaga, tumawag si Pangulong Trump kay Punong Ministro Modi ng India. Ayon kay Modi, tinalakay nilang Asia at ang kahalagahan ng pagpapanatiling bukas at ligtas ang Strait of Hormuz. Hindi mahalagang pahayag dito dahil hindi ito tinatalakay ang mahalaga sa atin. Mahalaga para sa atin ang ginawa ng India pagkatapos ang tawag na ito. Noong nakaraang linggo, bumili ang India ng 2 milyong bariles ng langis mula Iran na dadalhin sa India. Mukhang pagkatapos ang tawag na ito, hindi tinanggap ng India ang padalang iyon. Hindi ako sigurado sa ibig sabihin nito dahil lumabas lang ang balita 1 oras bago ako mag-record. Mukhang ibabalik na naman ng US ang parusa nila sa Iran. Wala pang opisyal na anunsyo. Pero base sa mga aksyon, mukhang may pahiwatig na ganon. Magkakaroon pa tayo ng dagdag na detalye sa paglipas ng panahon. Pindutin nyo ang subscribe button sa ibaba para ma-update ko kayo sa bagong impormasyon. Pero sa ngayon, mukhang dumarami ang presyo sa Iran pagdating sa ekonomiya at syempre sa pananalapi. Lahat ng ito ay nangyayari habang umiiral pa ang tigil putukan. Walang nagpapaputok sa kahit sino na positibo naman. At mukhang sa likod ng mga eksena, tuloy pa rin ang mga pag-uusap dahil may mga ulat ngayong umaga na maaaring magkaroon ng isa pang negosasyon sa susunod na 2 araw. Maaaring magkaroon tayo ng kasunduan sa kapayapaan pagsapit ng Webes. Ngayon, mukhang ang pagpupulong na ito ay hindi na kasing taas ng dati. Dahil malamang na hindi dadalo rito si Pangalawang Pangulo, J.D. Vance. May US group na pupuntang Pakistan para makipagkita sa delegasyon ng Iran sa lalong madaling panahon. Bago natin talakayin ng mga ulat kung anong posibleng maging anyo ng bagong kasunduang pangkapayapaan, pakinggan muna natin si Pangalawang Pangulo, J.D. Vance. Kagabi, ibinigay niya ang unang panayang pagbalik mula Pakistan matapos dumalo sa 21 oras na negosasyon. Sige, pakinggan natin paliwanag niya kung paano nangyari ang pagpupulong. Kasi kung matatandaan ninyo, pagkatapos ng negosasyon, nagbigay siya ng biglaang press conference na tumagal ng mga 4 na minuto at ang tono niya ay napaka-negatibo. At ngayon, mukhang nagbago na ang tono. Mas positibo na ito.
Kaya, pakinggan ninyo. Anong nangyari? Ano ang susunod nating hakbang? Una sa lahat, Brett, hindi ko masasabi na puro mali lang ang nangyari. Sa tingin ko, may mga tama ring nangyari. Malaki ang naging progreso natin. Pero naging malinaw din at sa tingin ko, bahagi ito ng progreso na nakuha natin. Kung anong mga kondisyon ang pwedeng pagbigyan ng Estados Unidos, saan tayo pwedeng maging flexible at ano ang mga kailangan nating makita. Para maramdaman ng US President na maganda ang kasunduan niya. Kaya inilatag namin yon at nagkaroon ng magagandang pag-uusap. Sa tingin ko, yun ang unang pagkakataon na nakita mong nagkita ang pamahalaan ng Iran at ng US sa ganoong kataas na antas, marahil sa kasaysayan ng kasalukuyang pamunuan ng Iran. Kaya sa palagay ko, positibo yon. Muli may kaunting pag-usad sa negosasyon. Ang malaking tanong ngayon ay kung magkakaroon ng sapat na kaluwagan at tatanggapin ng mga Iranian ang mahahalagang bagay na kailangan para may sakatuparan ang mga bagay-bagay. Maring dahil sa tuloy-tuloy na pag-uusap sa likod ng eksena at positibong senyales ng Iran, handa na silang pumayag sa kasunduan. Kaya't may saysay ito at mas positibo siya ngayon. Ngayon, isa pang bagay na natutunan natin sa panayam na ito na pinagpapalagay natin kanina ay kinumpirma na ng panig ng US na ang mga Iranian na nasa pulong na ito ay talagang wala namang kapangyarihan para pumirma ng anumang uri ng kasunduan. Nalaman ito ng US delegation matapos halos 20 oras ng negosasyon. Doon pansamantalang natigil ang pag-uusap pero hindi tuluyang nasira ayon sa Vice Presidente. Ang pagtigil ay para bigyan ng oras ang Iran na bumalik sa Tehran, talakayin sa kanilang leader kung tatanggapin ang alok ng US at pagkatapos ay bumalik. Pakinggan ito. Kaya may susunod bang hakbang? Meron pa bang mga pag-uusap na mangyayari? Magaganap ba ito sa Pakistan? At ikaw ba ang mangungguna rito? Interesting ang tanong mo, Brett. Sa tingin ko, mas dapat itanong ito sa mga Iranian dahil nasa kanila ang desisyon na yon. Sinabi na namin kung saan kami pwedeng magbigay daan at nilinaw kung saan dapat mailabas ang nuclear na material mula sa Iran. Ngayon, ang interesting dito, Brett, ay sa proseso ng negosasyon na ito, naniniwala ako may natutunan tayo tungkol sa kung paano nakikipagnegosasyon ang mga Iranian. Ito rin ang dahilan kaya kami umalis sa Pakistan. Napagtanto naming hindi nila kaya. Sa tingin ko, hindi nakabuo ng kasunduan ng team, kaya kinailangan nilang bumalik sa Tehran. Kahit mula sa kataas-taasang pinuno o iba pa, kailangan pa rin nilang kunin ang pahintulot para sa mga nabanggit na kondisyon. Kaya muli, kung makakaroon pa tayo ng karagdagang pag-uusap o kung tuluyan tayo makakakuha ng kasunduan, sa tingin ko talaga nasa panig na ng Iran ang desisyon dahil marami na tayong inilatag. Talagang nilinaw namin kung ano ang mga hindi namin mapagbibigyang kondisyon. Nilinaw din namin, Brett, na magiging masaya talaga kami. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, magiging masaya siya kung ituturing ang Iran bilang normal na bansa, may normal na ekonomiya at may pagkakataong umunlad ang mga tao nito. Pero para maging normal ang Iran sa ekonomiya, dapat din itong maging normal sa hindi paghahangad ng sandatang nuklear. At kailangan din itong maging normal na bansa sa pamamagitan ng hindi pagtataguyod ng terorismo. Ayon sa ibang ulat, lalaman natin ang totoong napag-usapan sa pagpupulong, lalo na ang ibinibigay ng US sa Iran at kung ano ang kontraalok ng Iran. Iminungkahi ng Estados Unidos na tanggapin ng Iran ang 20 taong moratorium sa pagpayaman ng uranium. Pagkatapos, nagbigay ang Iran ng mas maikling kontraalok, mga 5 taon lang based sa nakita ko online. Mahalaga ito sa 2 dahilan. Mukhang pumapayag ang Iran na itigil muna ang pagpayaman ng uranium sa loob ng takdang panahon. Ang tanong dito ay, kung gaano katagal dapat ang panahong iyon? Malaking progreso ito dahil noong 1 linggo, iginiit ng mga opisyal ng Iran na karapatang bigay ng Diyos ang magpayaman ng uranium. Ngayon, parang sinasabi nilang, paano kung itigil muna ang karapatang yon ng mga 5 taon? Kaya malinaw na progreso ito. Pero dito sa Estados Unidos, may ilang tao na hindi masaya tungkol dito. Dahil mula pa nung simula, matigas ang paninindigan ng US na hindi dapat magpayaman ng uranium ang Iran kahit kailan. Ang pagsamhayan sa 20 o 5 taong paghinto ay nangangahulugan din ng pagtanggap na maaring magpayaman ng uranium ang Iran. Hindi nila ito pwedeng gawin sa loob ng 20 o 5 taon, depende sa napagkasunduan. Kaya may ilan na medyo galit dito. Para sa akin, hindi dapat bigyang pansin ng tao yon dahil normal lang ang ganitong kasunduan. Nagkakasundo ang mga bansa sa isang bagay sa loob ng isang takdang panahon at layunin lang ay i-renew ito bago matapos. Kaya malamang iyon ang inaasahan ng Estados Unidos. Pero gayon pa man, mahalagang ituro na
Ang mahalaga ay nasa detalye dahil ang 20 taong paghinto ay wala talagang ibig sabihin. Kung pinapayagan pa rin ng Iran na magpatuloy sa pagtatayo ng kanilang nuclear facility, kung pinapayagan pa rin ng Iran na gumawa ng mga bago at mas magagandang uri ng centrifuge, dahil doon natin malalaman kung ano talaga ang ginagawa ng Iran. Umaasa silang kumita ng malaking pera sa pagtanggal ng parusa habang hinihintay ang 20 taon at habang pinalalakas ang kakayahan nilang mapayaman ang uranium ng napakabilis sa sandaling matapos ang 20 taong kasunduan. Hindi natin alam kung gaano katagal ang kasunduang ito. Ginamit ko lang ang 20 taon bilang halimbawa dahil hindi mahalaga ang tagal ng kasunduan. Mahalagang malaman ang iba pang mga restriksyon sa Iran. Kung ang tanging ipinababawal lang ay ang pagpapayaman ng uranium, maghihintay lang ang mga Iranian, mag-iipon ng pera at gagawin nila ito pagtapos na ang kasunduan. Ibig sabihin, wala talaga tayong masyadong naabot sa pagpasok sa digmang ito. Ang lahat ng ito ay para lang masabi na malalaman natin ang higit pa kapag nakuha na natin ang mga detalye ng kasunduan. Kapag ayos ang lahat ng detalye, magiging maganda ang kasunduan. Kahit parang inaamin nitong kailangan lang magpahinga ng Iran ng 20 taon at pwede pa ulit i-renew pagkatapos. Pero kailangan pa rin ng kasunduan ng iba pang mga limitasyon. Mahalagang tandaan na tila binitawan na ng US ang dating kondisyon sa ballistic missile program ng Iran bago ang digmaan dahil hindi na ito binabanggit ngayon. Siguradong hindi matutuwa ang mga bansa sa Gulpo at Israel dahil mas malaking banta sa kanila ang ballistic missile program ng Iran kaysa sa Estados Unidos. Kaya tingnan natin kung paano haharapin ng mga bansang ito ang sitwasyong yon sa hinaharap. Sa tingin ko, maglulunsad ang sariling ballistic missile program ang Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at Bahrain dahil sa terorismong pang-ekonomiya ng Iran. Pero hindi yan ang punto ng video na ito. Ngunit hindi pa nababanggit sa negosasyon ang Strait of Hormuz, kahit hayagang sinasabi ng mga opisyal ng Iran na nais nilang kontrolin ito. Alam kong hindi yon ayon sa internasyonal na batas at kasunduan, pero ito ang gusto ng mga Iranian. Ngayon lang nagsalita si J.D. Vance tungkol dito, at ito ang sinabi niya tungkol sa Strait of Hormuz. Naririnig kita nagsasalita tungkol sa enriched uranium, sandatang nuklear, at sa hindi nila dapat magkaroon nito sa pangmatagalan. Hindi ko narinig na sinabi mong buksan ulit ang Strait of Hormuz ng libre. Kasama ba yon sa mga pulang linya? Isa yan sa mga napag-usapan namin, Brett, na kailangan naming makita na ganap na bukas ang Strait of Hormuz. At sa totoo lang, isa ito sa mga bagay na sinubukan ng mga Iranian na baguhin ang mga kondisyon habang nagnenegosasyon. Sinabi naming hindi katanggap-tanggap yon. Pumasok kami sa negosasyon na ito ang dala ng Estados Unidos. Tigil putukan, itinigil ang pambobomba. Inaasahan naming ganap na muling bubuksan ng mga Iranian ang Strait of Hormuz. Tulad ng sabi ng Pangulo, may malaking pagtaas ng trapiko sa Strait of Hormuz na maganda para sa pandaigdigang ekonomiya. Maganda rin ito para sa Estados Unidos pero hindi pa natin nakikita ang buong pagbubukas. Inasahan nating magbubukas pa rin ang mga Iranians ng Strait of Hormuz. Kung hindi, magbabago ang takbo ng negosasyon natin sa kanila.